Isang malaking, hindi pa nakikitang kalamidad ang bumagsak sa industriya ng paggawa ng barko ng China. Ilang araw pa lang matapos naming ipagdiwang buong pagmamalaki na nalampasan na namin ang Pilipinas at kami na ang numero 1 sa mundo sa bilang ng orders ay biglang naglaho ang lahat. Ang bawat shipyard ng China ay naging sementeryo ng napakalaking bakal kung saan mabilis na nangamatay ang bilyon-bilyong halaga ng mga barko. Bago pa man ang turnover, tinanggihan ang lahat ng barko dahil sa depekto sa makina at naparalisa ang buong daungan. Ang France at Qatar na nagtipid at tinalikuran ng Pilipinas at pinili ang China ay nakita ang impyernong bumabagabag sa kanila dahil sa daan-daang bilyong pesos na utang na parusa. Ninakaw ng China ang mga blueprint ng Pilipinas at kinopya ang panlabas na anyo, ngunit ang 1% lamang ng teknolohiya na nakapaloob sa puso ng barko ay hindi nila kayang pantayan. Ang kakilakilabot na katotohanan ng teknolohiya ng Pilipinas na lumubog sa isang iglap ang China na tumaya sa presyo. Ibubunyag ko ito ngayon. Saan ka nakikinig? Huwag kalimutang mag-subscribe at magbigay ng like. Kumusta? Ako si Li Wei Chan. Pagbukas ng pinto ng conference room, pumasok ako sa 3 screen ng mga blueprint na nakalatag sa mesa. Daan-daang blueprint, mga manual ng operasyon at mga pamantayan ng kalidad lahat ay galing sa Pilipinas. Ang totoo, ito ang mga teknikal na dokumento na dinala ko palabas na pinagbuhusan ko ng 5 taon ng aking buhay. Sa labas ng bintana ng main conference room sa Ika-42 palapag ng Nanhai Headquarters, ang mga crane ng shipyard sa kabilang ibayo ng ilog ay nagniningning sa sikat ng araw. Tinitigan ko ang tanawing iyon at naisip ko, ang mga crane na iyon ay gumagawa ng eksaktong kaparehong barko ng Pilipinas ngayong araw. Kaya na nating gayahin ang kanilang ginawa kahit walang pahintulot ng mga inhinyerong Pilipino. Nagsimulang umupo ang mga miyembro ng Board of Directors. Isa-isa. Binuksan ko ang aking laptop at muling sinuri ang agenda ng pulong. Ulat sa status ng bagong production line at talakayan sa plano ng pagpapalawak sa hinaharap. Ngunit may konklusyon na sa aking isip, perpekto na naming natutunan ang teknolohiya ng Pilipinas at oras na para gamitin ito sa sarili naming paraan. Narinig ko ang pagbuklat ng papel ni Consultant Wang na nakaupo sa dulong bahagi ng conference room. Siya ang pinakamatagal nang nagtatrabaho na inhinyero sa kumpanya. Isa siya sa iilan lang na ehekutibo na may aktwal na karanasan sa paghawak ng welding rod. Ang problema, masyado siyang maraming alam at, kasabay nito, masyado siyang nag-aalala sa maraming bagay. Madalas akong naiinis sa presensiya niya, para bang may boses na patuloy na nagbabala sa likod ng aking balikat. Nang magsimula ang pulong, ako ang unang nagsalita. Ipinunto ko ang mga blueprint sa mesa at nagtanong, alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng dokumentong ito sa atin? Ipinaliwanag ko na hindi lang ito simpleng teknikal na dokumento, kundi ang crystallization ng know-how na binuo ng Pilipinas sa loob ng ilang dekada. At idinagdag ko, ang know-how na iyon ay atin na ngayon at nakamit natin ang kakayahang gumawa ng produkto na kasing antas ng Pilipinas. Nagsimulang tumango ang mga ehekutibo. Ngunit si Consultant Wang lang ang may kakaibang ekspresyon. Nagtaas siya ng kamay at humingi ng pahintulot na magsalita. Napabuntong hininga ako sa isip habang tinitingnan siya. Dahan-dahang nagsalita si Consultant Wang. Iba ang pagkakaroon ng blueprint sa tamang pagpapatupad nito, lalo na ang sistema tulad ng mga makina ng barko na kailangang tumakbo ng matagal sa matinding kapaligiran. Hindi ito makukumpleto sa simpleng pagkopya. Nakinig ako sa kanya, ngunit hindi ako sumang-ayon. Nagpatuloy si Wang sa pagpapahayag ng kanyang mga pag-aalala. Ang pag-verify ng makina ay nangangailangan ng hindi bababa sa 5 taong aktwal na running data. Ang mga makina na ginawa natin ay hindi pa umaabot sa panahong iyon, babala niya. Nagtanong siya, alam ba ninyo kung bakit pinagkakatiwalaan ang mga makina ng Pilipinas? Dahil mayroon silang resulta na napatunayan sa karagatan sa loob ng ilang dekada. Ang blueprint lang ay hindi makakakopya ng tiwalang iyon, diin niya. Saglit na namayani ang katahimikan sa conference room. Tinitigan ko si Consultant Wang at naghanda ng pagkontra. Ang argumento niya ay tipikal na kaisipan ng isang inhinyero ng lumang henerasyon. Itinuturing nila ang teknolohiya na parang isang misteryosong sining. Ngunit sa modernong industriya, hindi ganoon ang teknolohiya. Ang teknolohiya ay data, numerical values at dokumento. Ang manufacturing ng
21 siglo ay kayang kopyahin ng sinuman basta't mayroon silang dokumento. Sinabi ko kay Consultant Wang, ang teknolohiya ay, sa huli, dokumento. Ang kaya ng Pilipinas ay kaya rin natin. Ipinaliwanag ko, kung pareho ang design specification at pareho ang standard ng mga pyesa, pareho rin ang kalalabasan. Umiling si Wang. Tumutol siya, kahit gumawa ka ng parehong material at parehong blueprint, ang pinong pagkakaiba sa proseso ng assembly at ang antas ng quality control ang magpapasya sa huling performance. Pinutol ko siya. Kung ganyan ang iisipin, wala tayong masisimulan. Sapat na ang teknolohiya na nakamit natin. Ang kailangan natin ngayon ay aksyon, hindi karagdagang verification. Diin ko. Tumahimik si Consultant Wang. Ngunit sa kanyang mga mata, hindi pagsang-ayon ang nakita ko, kundi pagtanggap sa katotohanan. Alam na niya na hindi tatanggapin ang kanyang opinyon. Ang iba pang ehekutibo sa conference room ay nasa panig ko. Hindi sila maingat na tao tulad ni Wang, kundi mga taong gustong kumilos. Sabi ng isang ehekutibo, tama si Vice Presidente Lee, sapat na ang paghahanda natin. Sumang-ayon ang isa pa, hindi naghihintay ang merkado. Ngayon na ang oras para maging agresibo. Tumango ako at nagpatuloy sa pulong. Hindi na tumutol si Wang. Nanatili siyang tahimik habang tinitingnan ang mga dokumento. Gusto ko ang katahimikan na iyon. Sapat na ang narinig ko sa mga sumasalungat na opinyon. Oras na para sa aksyon. Pagkatapos ng pulong, tinawag ko si Consultant Wang ng pribado. Umupo kaming magkaharap sa maliit na reception room sa dulo ng hallway. Kalmado akong nagsalita. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo. Pero kailangan nating sumulong. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita si Consultant Wang. Iba ang pagnanakaw ng blueprint sa pag-unawa sa teknolohiya, lalo na ang makina. Ito ay isang sistema kung saan ang 10,000 pyesa ay kailangang magkaroon ng perpektong harmoniya. Pinutol ko siya. Hindi kami nagnakaw, kundi nagkamit. At hindi lang kami kumopya, nagpapabuti kami, pagkontra ko. Ipinaliwanag ko, kung bawasan natin ang labis na quality control ng mga shipyard ng Pilipinas at alisin ang mga hindi kinakailangang proseso, mapapababa natin ang gastos ng higit sa 30%. Iyan ang tunay na competitiveness, diin ko. Tinitigan ako ni Consultant Wang at sinabi, ang bahaging iyon na itinuturing mong labis na kalidad ang siyang nagbibigay ng pangmatagalang tiwala. Sa isang barko na kailangang tumakbo ng 13 taon, ang pagbawas sa paunang gastos ay maaaring maging mas malaking gastos sa huli, babala niya. Nagbigay siya ng halimbawa. Ang pagkakaiba sa tightening strength ng isang bolt ay maaaring magdulot ng seryosong pagkasira pagkatapos ng 5 taon. Kahit pareho ang material at pareho ang blueprint, ang presisyon ng proseso ng assembly ay magdudulot ng ganap na magkakaibang resulta. Umismid ako. Iyan ay masyadong matinding haka-haka. Nagtayo na kami ng ilang dosenang barko at tumatakbo ng walang problema, pagkontra ko. Umiling si Consultant Wang. Ang mga barko na iyon ay hindi pa umaabot sa 5 taon. Ang tunay na test ay darating pagkatapos ng 10 o 20 taon. Ngunit hindi ako nahikayat ng kanyang mga salita. Hindi ako makapaghintay ng 10 o 20 taon. Gumagalaw na ang merkado ngayon at handa kaming sumakay sa alon na iyon. Huling sinabi ni Wang, maituturo mo ang teknolohiya, ngunit hindi mo maituturo ang karanasan. Ang karanasang binuo ng Pilipinas sa karagatan sa loob ng ilang dekada ay hindi maipapasa sa pamamagitan ng dokumento. Natawa ako sa aking isip nang marinig ang mga salita. Karanasan? Mayroon kaming dokumentasyon ng lahat ng teknolohiya na inipon ng Pilipinas sa loob ng ilang dekada. Test results, failure cases, at improvement history, lahat ay nasa aming mga kamay. Pagkaalis ni Wang sa silid, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang pundasyon ng isang bagong barko ay inilalatag sa shipyard. Ang blueprint ng makina na ilalagay sa barkong iyon ay ang pinakabagong bersyon na dinala mula sa Pilipinas noong nakaraang linggo. Naalala ko ang blueprint na iyon at naisip ko, ang inabot ng mga inhinyerong Pilipino ng 10 taon para mag-develop ay nakuha namin sa loob ng 6 na buwan. Iyan ang efficiency. Binuksan ko ang drawer ng aking mesa at kinuha ang isa pang dokumento. Failure Analysis Report ito ng mga makina ng Pilipinas. Nakasulat dito ang lahat ng pangunahing failure cases sa loob ng huling 20 taon, ang sanhi ng pagsira at ang paraan ng pagpapabuti.
Tinitigan ko ang data na ito at naisip ko, nakuha ng Pilipinas ang data na ito sa pamamagitan ng trial and error. Ngunit kaya naming laktawan ang trial and error na iyon. Hindi na namin kailangang ulitin ang kanilang mga pagkakamali. Pagpatay ko ng ilaw sa opisina bago umalis, huling tiningnan ko ang shipyard mula sa bintana ng hallway. Gabi na, ngunit maliwanag pa rin ang shipyard. Ang night shift ay nagpapatuloy. Ngumiti ako sa nakita kong ilaw. Bawat isa sa mga ilaw na iyon ay gumagawa ng kopya ng teknolohiya ng Pilipinas. Habang pauwi ako, may balita sa radyo tungkol sa sitwasyon ng industriya ng paggawa ng barko sa mundo. Iniulat na bumaba ang bilang ng orders ng mga shipyard ng Pilipinas kumpara sa mga nakaraang taon. Bahagya kong itinaas ang volume. Ang balitang iyon ay parang pag-asa sa akin. Ang paghina ng Pilipinas ay nangangahulugang pagkakataon para sa amin. Isinantabi ko ang babala ni Consultant Wang at sumulong. Ninakaw man o hiniram o nakuha ang teknolohiya, ang mahalaga ay ang resulta at handa kaming gumawa ng resulta na iyon. Pagkatapos ng 6 na buwan, nakatambak ang mga kontrata sa aking mesa, mga kontrata para sa iba't ibang uri ng barko, container ships, LNG carriers, bulk carriers. Tinitigan ko ang bundok ng mga dokumento at naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Hindi lang ito simpleng order, ito ay pagbabago ng kapangyarihan. Ang main conference room ng Shanghai headquarters ay puno ng mga mamamahayag mula sa buong mundo. Ngayon ang araw ng taunang performance announcement ng aming kumpanya. Tumayo ako sa podium, lumabas sa screen ang mga numero. Taunang order volume, 340% na pagtaas mula sa nakaraang taon, punong-puno ang screen ng mga salitang ito. At sa ilalim, may mas mahalagang pangungusap. Nakamit ang numero 1 sa global order volume. Nag-flash ang mga kamera, sabay-sabay na nagtaas ng kamay ang mga mamamahayag. Habang sinasagot ko ang kanilang mga tanong, naisip ko, 1 taon pa lang ang nakalipas, ang Pilipinas ay tila isang di malalampasang pader. Ngunit sa sandaling ito, gumuho ang pader na iyon. Nagtanong ang isang mamamahayag, ano ang sekreto ng ganito kabilis na paglago? Nagbigay ako ng handa na sagot, dahil sa teknolohiya at efficient na sistema ng produksyon. Siyempre, kalahati lang iyon ng katotohanan. Ang tunay na sekreto ay ang mga blueprint at manual na dinala namin mula sa Pilipinas. Ngunit hindi ko iyon sasabihin. Sa halip, idiniin ko, inaalok namin ang parehong kalidad ng Pilipinas sa 30% na mas mababang presyo. Ito ang hinihingi ng merkado. Nagtanong ang isa pang mamamahayag, ano ang pagkakaiba sa mga shipyard ng Pilipinas? Wala akong pag-aalinlangan na sumagot. Ginagawa namin ang kaparehong barko, pero mas mura ang benta namin. Ito ang aming pangunahing bentahe sa kompetisyon. Nagkanya-kanya ng bulungan ang mga tao sa hall. Ang ilang mamamahayag ay gulat, ang iba ay tumatango. Pagkatapos ng announcement, bumalik ako sa opisina. Pagbukas ko ng computer, may breaking news agad. Ang mga Foreign Economics Magazine ay may headline na pag-angat ng industriya ng pagbabarko ng Tsina at tinawag ito ng wire service na katapusan ng panahon ng Pilipinas. Binasa ko, isa-isa, ang mga headline. Binanggit ang pangalan ng aming kumpanya sa bawat artikulo. Sinamahan ito ng mga salitang bagong higante ng pandaigdigang barko, kumpanya ng Tsina na naghahari sa merkado sa pamamagitan ng price competitiveness. Nagring ang aking telepono. Galing sa chairman. Kasama ng pagbati, nagbigay siya ng susunod na target. Lampasan ang 40% na market share sa susunod na taon, utos niya. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang kaba. Issue. Iyon ay katumbas ng share ng Pilipinas sa peak nito. Agad akong sumagot, posible. Hindi, gagawin ko iyan, pangako ko. Pagbaba ko ng telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Daan-daang barko, ang sabay-sabay na ginagawa sa shipyard. 6 na buwan pa lang ang nakalipas, kalahati ng espasyo na iyon ay bakante. Ngunit ngayon, iba na. Lahat ng dock ay gumagana at mayroon pa ngang night shift. Sa nakita kong tanawin, nakumbinsi ako. Nalampasan na namin ang Pilipinas. Binuksan ko ang aking mailbox. Umaapaw sa mga inquiry mula sa mga ship owner sa buong mundo. Germany, Norway, Singapore, hanggang South America, iba't ibang kumpanya ng shipping mula sa iba't ibang bansa. Lahat ay dahil sa isang dahilan, presyo. Nag-aalok kami ng presyo
na nasa 70% lang ng quotation ng mga shipyard ng Pilipinas. Lumabas ang abiso ng pulong. Meeting ito ng buong sales team. Nagtungo ako sa conference room. Punong-puno na ng sales representatives ang mga upuan. Lahat sila ay masigla. Tumayo ako sa podium at sinabi, gumagawa tayo ng kasaysayan. Ang sentro ng pandaigdigang pagbabarko ay naglilipat. Nagsimulang magulat ang head ng sales team. Sinabi niya na ang contract completion rate para sa semestreng ito ay 85%. Doble ang pagtaas nito kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Naglatag siya ng mga numero. 30% share sa European market, 40% sa Southeast Asia, 25% sa Middle East. Mabilis na inaagaw namin ang share ng mga shipyard ng Pilipinas sa lahat ng rehiyon. Ngumiti ako sa aking isip habang pinapakinggan ang ulat. Naiisip ko kung ano ang nararamdaman ngayon ng mga shipyard ng Pilipinas. Ang tiwala at teknolohiya na binuo nila sa loob ng ilang dekada ay gumuho sa loob lamang ng isang taon. Malamang na hindi nila maintindihan. Paano kami mabilis na nalampasan? Pagkatapos ng pulong, tinawag ko ang technical team, kasama si Consultant Wang. Seryoso pa rin ang ekspresyon niya. Nagtanong ako sa kanya, kumusta ang production status? May problema ba sa kalidad? Nag-aalangan si Consultant Wang na sumagot. Masyadong mabilis ang bilis ng produksyon at ang ilang proseso ng verification ay nalalaktawan. Nagpahayag siya ng pag-aalala. Tumawa ako at sumagot, kung hihintayin pa natin iyan, tapos na ang merkado. Kailangan nating samantalahin ang sandaling ito. Ngayon ang pagkakataon habang humihina ang Pilipinas, paliwanag ko. Hindi na nagsalita si Wang. Umiling lang siya at umalis sa upuan. Bandang gabi, may dinner meeting ako kasama ang mga opisyal ng gobyerno. Ang lugar ay ang pinaka-eksklusibong restaurant sa Shanghai. Dumalo ang Undersecretary ng Industriya at ilang matataas na opisyal. Pinuri nila ang tagumpay ng aming kumpanya. Idinagdag pa na nakatulong ito sa pagpapalakas ng pambansang competitiveness. Pagkatapos ng kainan, tinawag ako ng Undersecretary ng pribado. Umupo kaming magkaharap sa isang tahimik na lounge. Prangka siyang nagtanong, maari ba talagang garantiyahan ang kalidad na kasing antas ng Pilipinas? Nag-atubili ako sandali. Ngunit agad akong sumagot ng may kumpiyansa. Opo, napatunayan na namin iyan. Siyempre, alam ko sa loob ko ang katotohanan na wala pa kaming pangmatagalang running data. Kakaunti lang ang aming mga barko na tumakbo ng higit sa 5 taon, ngunit hindi iyon mahalaga. Sa ngayon, ang merkado ay gumagalaw, hindi sa nakaraang record, kundi sa kasalukuyang presyo. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa shipyard. Gusto kong makita ang mismong lugar. Ang malalaking crane ay nagbubuhat ng bakal at ang mga welder ay nagpapalabas ng mga spark habang nagtatrabaho. Napuno ako ng damdamin sa nakita kong tanawin. Lahat ng ito ay naging posible dahil sa teknolohiya ng Pilipinas. Ngunit ngayon, amin na ito. Pagkatapos ng tanghali, may investor presentation. Nagtipo ng mga analyst ng stock market. Ipinaliwanag ko sa kanila ang aming growth strategy. Nagtakda ako ng target na 50% na taunang paglago sa susunod na 3 taon at sinabi na palalawakin namin ang market share sa 50%. Nagtanong ang isa sa mga analyst, wala bang posibilidad ng pag-atake ng mga shipyard ng Pilipinas? Sumagot ako ng may kumpiyansa, wala na silang technical advantage. Hindi nila tayo matatalo sa price competition. Tumango ang mga analyst. Ang aking mga salita ay tila nakakumbinsi. Pagkatapos ng presentation, sinuri ko ang presyo ng stock. Tumaas ito ng 10%. Naniniwala ang merkado sa amin. Pinagpasyahan ng mga investor na kami ang bagong higante. Nasiyahan ako sa nakita kong numero. Hindi nagsisinungaling ang presyo ng stock. Patunay iyon na kinikilala kami ng merkado. Bandang gabi, dumalaw sa aking opisina si Consultant Wang. Seryoso ang ekspresyon niya. Pinaupo ko siya. Maingat na nagsalita si Wang. Pakiusap, bahagyang pabagalin ang bilis ng produksyon. Kailangan nating maglaan ng mas maraming oras para sa quality verification. Mungkahi niya. Napabuntong hininga ako nang marinig ang kanyang mga salita. Ito na naman ang parehong usapan. Ipinaliwanag ko, ang bilis ang pinakamahalaga ngayon. Ang laban sa merkado ang higit sa lahat, diin ko. Tumutol si Wang. Ngunit paano kung magkaroon ng problema sa huli? Posibleng malagay sa peligro ang buong kumpanya. Babala niya. Matindi akong nagsalita, hindi iyan mangyayari. Sapat na ang teknolohiya na mayroon tayo. Hindi na nagsalita si Wang. Umiling lang siya at umalis.
Tinitigan ko ang kanyang likod at naisip ko, siya ay isang tao na hindi kayang tanggapin ang pagbabago. Ang bagong panahon ay nangangailangan ng bagong paraan. Nagtrabaho ako hanggang gabi. Pagpatay ko ng computer, naisip ko, nagbago na ang mundo. Tapos na ang panahon ng teknolohiya at dumating na ang panahon ng efficiency at kami ang hari ng efficiency na iyon. Pagkatapos ng ilang araw, dumating ang balita. Sinabi ng sekretary na darating sa Shanghai, si Nicholas Angelicosis, isang ship owner mula sa Greece. Agad akong naghanda. Si Angelicosis ang pinuno ng pinakamalaking pamilya ng ship owner sa mundo. Ang kontrata sa kanya ay hindi lang simpleng order. Simbolo iyon. Patunay na gumuguho na ang pader ng Pilipinas. Sinalubong ko siya sa VIP lounge ng airport. Si Angelicosis ay nasa kalagitnaan ng 60s. May kulay abong suit at kalmado ang dating. Ginawa ko ang lahat ng aking galang at inalok siya ng handshake. Malakas ang kanyang hawak, ngunit seryoso ang ekspresyon niya. Naramdaman ko agad, hindi siya madaling kumbinsihin. Sa loob ng limousine, nagkuwento ako tungkol sa laki ng aming shipyard at sa aming latest equipment. Tumangulang si Angelicosis at walang gaanong reaksyon. Tinitigan lang niya ang labas ng bintana. Nagsimula akong mabahala. Pagdating namin sa main conference room ng headquarters, sinimulan ko ang presentation na inihanda ko ng buong husay. Idiniin ko ang aming teknolohiya, production capacity, at higit sa lahat, ang aming price competitiveness. Nagpakita ako ng mga numero sa bawat slide. 30% na mas mura kaysa sa mga shipyard ng Pilipinas, parehong specification at mas maagang delivery date. Dahan-dahang binuklat ni Angelicosis ang proposal. Tinitigan ko siya ng puno ng pag-asa. Hinintay ko siyang magsalita. Sa wakas, sinabi niya, ang presyo ay kaakit-akit. Ngunit hindi lahat ng bagay ay presyo. Agad akong sumagot, ang kalidad ay kapareho rin ng Pilipinas. Hindi, sa ilang aspeto, mas mahusay pa, pagdidiin ko. Tinitigan ako ni Angelicosis at nagtanong, saan ginawa ang makina? Agad akong sumagot, sa sarili naming produksyon. Makina ito na binuo batay sa teknolohiya ng Pilipinas. Nagtanong siyang muli, mayroon ba itong pangmatagalang running data? Makina ba ito na na-verify sa karagatan sa loob ng higit sa 10 taon? Nag-atubili ako sandali. Wala pang 10 taon. Sinikap kong sumagot ng may buong kumpiyansa. Wala pa itong 10 taon, ngunit mayroon kaming 5 taong data. Nakapasa ito sa lahat ng test, diin ko. Tumango lang si Angelicosis at walang sinabing anuman. Hindi ko mabasa ang kanyang reaksyon. Inalok ko siyang kumain kami ng tanghalian. Nag-reserve ako ng pinaka-eksklusibong Chinese restaurant. Sumang-ayon si Angelicosis. Habang kumakain, patuloy kong idiniin ang aming bentahe sa presyo. Ipinaliwanag ko kung gaano kalaking halaga ang Taiman 500 million na matitipid at kung ano ang maaaring gawin sa perang iyon. Tahimik lang si Angelicosis na kumakain. Naisip ko, bakit wala siyang reaksyon? 500 milyon ay sapat na para makumbinsi siya. Pagkatapos ng kainan, nagsalita si Angelicosis. Maging tapat tayo. Ang presyo ay kaakit-akit, ngunit hindi presyo ang hinahanap namin. Nagulat ako. Hindi presyo? Kung gayon, ano? Tanong ko. Dahan-dahang ipinaliwanag ni Angelicosis. Ang barko ay hindi lang simpleng paraan ng transportasyon. Para sa amin, ito ay isang asset na kasama namin sa loob ng 30 taon. Kung magkaroon ng seryosong sira ang makina, kahit minsan lang, sa loob ng 30 taon na iyon, magdudulot ito ng daan-daang milyong dolyar na pagkalugi. Tumutol ako. Ang aming makina ay eksaktong kapareho ng design ng makina ng Pilipinas. Walang dahilan para magkaroon ng problema, pagdidiin ko. Umiling si Angelicosis. Hindi dahil pareho ang design, pareho na ang kalalabasan, lalo na ang karagatan. Ilalabas nito ang lahat ng depekto, sabi niya. Nagalit ako. Kung gayon, ano ang pagkakaiba sa makina ng Pilipinas? Pareho ang blueprint, pareho ang mga pyesa. Bakit ka nagpipilit? Reklamo ko. Kalmadong sumagot si Angelicosis. Ang mga makina ng Pilipinas ay na-verify na sa karagatan sa loob ng ilang dekada. Ang data na iyon ay hindi lang simpleng kinokopya sa blueprint, paliwanag niya. Natawa ako. Iyan ay lumang kwento. Nagbago na ang panahon. Ang teknolohiya ay hindi na pag-aari ng isang partikular na bansa, kaya na rin itong gawin sa China, deklarasyon ko. Walang reaksyon si Angelicosis. Tinitigan lang niya ako.
Pagkatapos ng tanghali, nagkaroon kami ng tour sa shipyard. Buong pagmamalaki kong ipinaliwanag, kaya naming gumawa ng higit sa 50 malalaking barko taon-taon. Ito ang lakas ng Tsina. Huminto si Angelicosis sa harap ng isang LNG carrier. Gusto niyang makita ang engine room. Dinala ko siya sa engine room. May napakalaking makina na naka-install. Tiningnan ni Angelicosis ang makina ng detalyado. At nagtanong sa inhinyero, ilang barko na tumatakbo na may ganitong makina? Sumagot ang inhinyero. Sa kasalukuyan, nabitla barko. Nagtanong muli si Angelicosis. Ilang taon na ang pinakamatagal na tumatakbong barko? Nagatubili ang inhinyero at sumagot, 3 taon at kalahati. Sa sandaling iyon, kinabahan ako. Naramdaman ko ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Angelicosis. Pagbalik namin sa conference room, ginawa ko ang huling proposal. Maaari pa naming babaan ang presyo. 175 million bawat barko. Inalok ko. Ang kabuuang matitipid ay 5 milyon. Nakumbinsi ako, hindi niya ito matatanggihan. Umiling si Angelicosis. At sinabi, nagpapasalamat ako sa proposal, ngunit hindi ako makikipagkontrata. Hindi ako makapaniwala. Nagtanong ako. Maganda ang presyo at garantisado ang kalidad. Bakit ninyo tinatanggihan? Pakiusap, bigyan ninyo ako ng makatuwirang dahilan. Hiningi ko. Dahan-dahang ipinaliwanag ni Angelicosis. Ang aming angkan ay nagpapatakbo ng negosyo sa loob ng 150 taon. Ang pinakamahalaga sa isang barko ay ang makina. At ang pinakamahalaga sa makina ay ang tiwala. At idiniin niya, ang tiwalang iyon ay mapapatunayan lamang sa paglipas ng panahon. Tumutol ako. Ang aming makina ay mapagkakatiwalaan din. Kinuha namin ng buo ang design ng Pilipinas, pagdidiin ko. Matindi ang sagot ni Angelicosis. Iba ang pagkuha ng design sa pag-aari ng teknolohiya. Lalo na sa marine engine, may 10,000 variables na umiiral. Nagalit ako. Kung gayon, hindi kailanman pagkakatiwalaan ang mga makina ng Tsina. Hindi ba kami bibigyan ng pagkakataon? Reklamo ko. Kalmadong sumagot si Angelicosis. Hindi sa hindi namin kayo bibigyan ng pagkakataon. Ngunit hindi maaaring makilahok ang mga barko ng aming angkan sa eksperimento na iyan, sabi niya. Sinubukan ko sa huling pagkakataon. Maaari pa naming babaan ang presyo. Kaya naming ibaba sa 170 milyon bawat barko. Alok ko. Ikinaway ni Angelicosis ang kanyang kamay. Hindi ito tungkol sa presyo. Hindi ko iyan tatanggapin kahit ibigay ninyo ng libre. Pagdidiin niya. Uminit ang aking mukha. Hindi tatanggapin kahit libre? Tanong ko. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Paano ako magkakaroon ng tiwala? Madaling sumagot si Angelicosis. Panahon. Kailangan itong ma-verify sa karagatan. Sa loob ng hindi bababa sa 10 taon. Natawa ako. Hihintayin namin ang 10 taon? Sa panahong iyon, kukunin na namin ang lahat ng merkado, deklarasyon ko. Tumango si Angelicosis. Maaring. Ngunit kami ay maghihintay. Sagot niya. Tapos na ang pulong. Sinamahan ko siya hanggang sa elevator. Sa lobby, huling sinabi ni Angelicosis, ang barko ay asset, hindi investment. Ang halaga nito ay hindi na pagpasyahan ng paunang gastos, kundi ng lifetime earnings nito. At idinagdag niya, hindi ako papayag na kahit isang barko na may makina ng Tsina ang mapunta sa aming angkan. Hindi iyon barko, kundi time bomb. Napipi ako sa narinig kong salita. Time bomb? Inalok ni Angelicosis ang kanyang kamay para makipag-handshake. Mahina kong hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi niya, magkita tayo ulit pagkatapos ng 10 taon. Kung na-verify na ang makina sa karagatan, masaya akong makikipagkontrata. Ngunit imposible ngayon, pagdidiin niya. Pagkaalis niya, bumalik ako sa conference room. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang mga crane ng shipyard ay gumagalaw pa rin. Ngunit ang tanawin na iyon ay biglang naging walang laman. Tinanggihan kami ng pinakamalaking ship owner sa mundo. Ipinagpaliban niya ang 550 million. Hindi ko maintindihan. Maganda ang presyo at pareho ang design. Bakit niya tinanggihan? Hindi ba masyadong matindi ang salitang time bomb? Ang aming makina ay kinuha ang design ng Pilipinas ng buo. Walang dapat mangyari na problema. Sa gabing iyon, nag-isa ako sa opisina. Ang mga salita ni Angelicosis ay paulit-ulit na umuugong sa aking pandinig. Time bomb, 10 taong verification, asset, tiwala ang mga salitang ito. Umiling ako. Nagkakamali siya. Handa na kami.
Ang pagtanggi ni Angelicosis ay nakakainis, ngunit hindi ito nakamamatay. Sabi ko sa sarili ko, siya ay isang konserbatibong lumang henerasyon lang. Ang merkado ay nasa panig pa rin namin. At totoo nga iyon. Pagkatapos ng isang linggo, dumating ang balita. Sinabi ng secretary na tumawag ang France, si Jean-Pierre. Sinabi niya sa telepono na muli nilang isinasaalang-alang ang order ng container ship na isinasagawa nila sa isang shipyard ng Pilipinas. Gusto niyang marinig ang aming proposal. Agad akong nag-book ng eroplano patungong Paris. Sinalubong ako ni Jean-Pierre. Isang Pranses siya na nasa kalagitnaan ng 50s, may matalas na dating. Agad kaming nag-handshake at nagpunta sa negosyo. Estilo niya ang huwag mag-aksaya ng oras. Sa conference room, sinimulan ko ang proposal. Kontrata ito para sa 15 malalaking container ship. 90 milyon bawat barko, kabuuang 1.35 bilyon. Narinig ko na ang presyo na inialok ng shipyard ng Pilipinas ay talang 120 milyon bawat barko. Ipinaliwanag ko na makakatipid sila ng 450 milyon. Maingat na sinuri ni Jean ang proposal at nagtanong, kailan ang delivery date? Sigurado ba ang quality assurance? Sumagot ako ng may kumpiyansa, mas maaga ng 2 buwan kaysa sa Pilipinas at pareho ang kalidad. Ngumiti si Jean. Prangka siyang nagsalita. Masyadong mataas ang presyo ng mga shipyard ng Pilipinas. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang bilhin ang eksaktong kaparehong barko ng ganoon kamahal, reklamo niya. Tumango ako. Eksaktong ganyan. Makatuwiran ang merkado. Kung pareho ang produkto, natural na pipiliin ang mas mura. Ipinaliwanag ni Jean ang proseso ng negosasyon sa shipyard ng Pilipinas. Hindi raw sila handang magbaba ng presyo at nagpakita ng arogansya na ipinagmamalaki ang kanilang technical advantage. Galit na galit siya. Natawa ako sa aking isip. Ang arogansya ng Pilipinas ang nagbigay sa amin ng pagkakataon. Tinalakay namin ang mga kondisyon ng kontrata. Mahirap si Jean. Tinanong niya ng detalyado ang tungkol sa parusa sa pagkaantala ng delivery, mga kondisyon ng quality assurance at after-sales service. Sinunod ko ang lahat ng ito. Sinabi ko na kaya naming tanggapin ang lahat ng kondisyon. Sa harap ng 450 milyon na pagkakaiba, hindi mahalaga ang mga kondisyon. Pagkatapos ng pulong, sinabi ni Jean, kailangan kong makuha ang pag-apruba ng Board of Directors, ngunit positibo ito. Bibigyan kita ng huling sagot sa susunod na linggo, pangako niya. Nakumbinsi ako habang nagkikipag-handshake kami. Ang kontratang ito ay matutuloy. Pagkalipas ng 3 araw mula nang umuwi ako sa Tsina, dumating ang balita. Kumpirmado ang kontrata. Agad kong tinawag ang team. Ang kontrata sa France ay hindi lang simpleng order. Pinili kami ng pangatlong pinakamalaking kumpanya ng shipping sa mundo, sa halip na ang Pilipinas. Malaki ang simbolikong kahulugan nito. Ngunit sa parehong hapon, dumating ang mas malaking balita. Tumawag ang Qatar. Si Abdullah, ang head ng order ng LNG carrier, humingi siya ng video conference. Kinabukasan, nagsimula ang video conference. Si Abdullah ay nasa kalagitnaan ng 40s. Isang Arabe na nakasuot ng tradisyonal na damit. Seryoso siya ngunit prangka. Sinabi niya na nagbabalak silang kanselahin ang kontrata ng gas carrier na isinasagawa nila sa isang shipyard ng Pilipinas. Gusto niyang marinig ang aming proposal. Itinago ko ang aking kaba at nagsimulang magpaliwanag. Paggawa ng 8 malalaking gas carrier. 180 milyon bawat barko, kabuuang 1.44 bilyon. Narinig ko na ang quotation ng Pilipinas ay 230 milyon bawat barko. Makakatipid kami ng 360 milyon. Maingat si Abdullah. Nagtanong siya tungkol sa tiwala sa makina. Idiniin niya na ang natural gas ay mapanganib na kargamento at hindi nila maaaring tanggapin ang pagkasira ng makina. Nagbigay ako ng handa na sagot. Ang aming makina ay batay sa design ng Pilipinas. Ilang barko na ang tumatakbo ng walang problema, paliwanag ko. Nag-aalala si Abdullah. Nagtanong siya, paano kung magkaroon ng problema? Ano ang mga kondisyon ng warranty? Agad akong sumagot. Nag-aalok kami ng perpektong quality assurance. Kung magkaroon ng problema, babayaran namin ang buong halaga. Pangako ko. Nag-isip sandali si Abdullah at sinabi, masyadong mahal ang Pilipinas. Ang gobyerno ng Qatar ay humihingi ng pagbawas sa gastos, paliwanag niya. Ang technical advantage? Lumang kwento iyan.
Ngayon kaya na rin gawin ng China. Dagdag niya. Ngumiti ako sa narinig kong salita. Iyan mismo ang reaksyon na gusto ko. Pagkatapos ng isang linggo, dumating ang opisyal na abiso mula sa Qatar. Kumpirmado ang kontrata. Hindi ako makapaniwala. 2 malalaking kontrata sa loob lamang ng isang araw. At volume pa ito na inagaw namin mula sa Pilipinas. France 15 barko, Qatar 8 barko, kabuuang 23 barko. Nagdaos kami ng victory party. Sa ballroom ng pinaka-eksklusibong hotel sa Shanghai. Dumalo ang lahat ng ehekutibo ng kumpanya at pati na rin ang mga opisyal ng gobyerno. Nagbukas ng champagne. Ako ang nagbigay ng toast. Nagdeklara ako na gumagawa kami ng kasaysayan na nagbabago ang balanse ng kapangyarihan sa pandaigdigang pagbabarko. Sumali rin si Jean-Pierre sa pamamagitan ng video mula sa Paris. Bumabati ako, sabi niya. At idinagdag niya, masyadong mayabang ang mga shipyard ng Pilipinas. Tumanggi silang makipagnegosasyon sa presyo at ipinagmalaki lang ang kanilang technical advantage. Ngunit nagbago na raw ang panahon at kinilala niya na ang China ang bagong higante. Nagpadala rin si Abdullah ng video message. Nagpapasalamat ang gobyerno ng Qatar. Nakatipid kami ng daan-daang milyong dolyar sa kontratang ito, masaya niyang sinabi. Ang technical advantage ng Pilipinas ay isang alamat lang noong nakaraan. Bumabati ako sa paglago ng China, sabi niya. Nagulo ang ballroom. Lahat ng ehekutibo ay masigla. Sumigaw ang isang ehekutibo, tapos na ang panahon ng Pilipinas. Kami ang mamumuno sa mundo. Nagpalakpakan ng iba pang ehekutibo. Nasiyahan ako sa tanawing iyon. Pagkatapos ng banquet, nag-isa ako sa rooftop bar ng hotel. Nakalatag ang night view ng Shanghai sa aking paanan. Kinuha ko ang wine glass at tinitigan ang tanawing iyon. Parang nasa paanan namin ang mundo. Kinuha ko ang aking telepono at sinuri ang balita. May mga artikulo na agad. Mga shipyard ng China nakakuha ng magkasunod na malalaking kontrata. Mula sa France at Qatar iyan ang headline. Tinalakay ng artikulo ang krisis sa industriya ng pagbabarko ng Pilipinas. Sinuri nito na umaalis ang mga pangunahing customer at natatalo sila sa price competitiveness. Binasa ko ang mga komento, karamihan ay nagpupuri sa amin. May mga komento na kinikilala ang teknolohiya ng China at may mga opinyon na ito ay resulta ng arogansya ng Pilipinas. Nasiyahan ako. Ang public opinion ay nasa panig din namin. Sinuri ko rin ang media ng Pilipinas. Nagpahayag sila ng pag-aalala. Mga headline tulad ng pag-alis ng pangunahing customer, pagbaba ng orders at kailangang restructure. Tinitigan ko ang mga artikulo na iyon at naisip ko, nagbago na ang sitwasyon. Ang Pilipinas na ang kailangang humabol sa amin. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa trabaho. May pulong kami para talakayin ang plano ng pagpapatupad ng kontrata sa France at Qatar. Nag-ulat ang head ng production team. Kumpleto na ang pagtatalaga ng dock at nagsimula na ang ordering ng mga materyales. Ayos ang lahat. Nag-ulat din ang head ng technical team. Walang problema sa design. Verified design ito dahil batay sa mga blueprint ng Pilipinas. Paliwanag niya. Sinabi rin niya na ang produksyon ng makina ay nagpapatuloy ayon sa schedule. Tumango ako. Nagtaas ng kamay si Consultant Wang. Maingat siyang nagsalita. Kailangan nating maglaan ng mas maraming oras para sa verification ng makina. Lalo na ang LNG carrier, mahalaga ang kaligtasan. Diin niya. Pinutol ko siya. Hindi natin maaaring ipagpaliban ang schedule. Kailangan nating tuparin ang ipinangako natin sa customer. Sabi ko. Ang iba pang ehekutibo ay nasa panig ko. Sinabi ng isang ehekutibo, masyadong maingat si Wang. Sapat na ang paghahanda natin. Hindi na nagsalita si Wang. Napabuntong hininga lang siya. Naisip ko, tinanggihan kami ng Greece, ngunit iba ang merkado. Ang mga makatuwirang customer ay pinili ang presyo. Mga tao tulad ni Jean at Abdullah. Sila ang kinabukasan. Pumasok ang secretary. Nag-abiso siya na may mga inquiry pa mula sa iba pang kumpanya ng shipping sa Europe, Germany, Italy, Spain. Sinasabi nila na masyadong mataas ang quotation ng Pilipinas at gusto nilang marinig ang aming presyo. Ngumiti ako. Nagsimula na ang domino effect. Naalala ko ang sinabi ni Angeli Cosis, time bomb. Umiling ako. Nagkakamali siya. Magiging perpekto ang paggawa sa aming barko. Kinuha namin ang design ng Pilipinas. Patutunayan iyan ng France at Qatar.
Sapat na mapagkakatiwalaan din ang mga shipyard ng Tsina. Habang humihiga ako, nakumbinsi ako. Nasa tamang landas kami. Tapos na ang panahon ng Pilipinas. Ngayon na ang panahon namin. Ang France at Qatar ang simula. Marami pang customer ang susunod. Sa harap ng presyo, walang kuwenta ang technical advantage. Lumipas ang 2 taon. Sunod-sunod na na-turnover ang mga barko na ginawa sa ilalim ng kontrata sa France at Qatar. Dumadalo ako sa bawat seremonya ng paglulunsad at naramdaman ko ang pagmamalaki. 7 na sa mga container ship ng France ang tumatakbo na at 3 sa mga gas carrier ng Qatar ang nasa karagatan na. Lahat ay maayos. Parang ordinaryong araw lang din ang umagang iyon. Nag-check ako ng email pagdating sa opisina. Pang-araw-araw na mga ulat ng negosyo. Ngunit bandang AM, mabilis na pumasok ang secretary. Hindi maganda ang ekspresyon niya. May emergency report daw at gusto akong makita agad ng technical team. Nagpunta ako sa conference room. Naroon na si Wang. Namumutla ang mukha niya. Nagsimula akong mabahala. Nagtanong ako, anong nangyari? Ibinigay sa akin ni Wang ang kanyang tablet. Emergency news iyon mula sa industriya ng shipping. Nakita ko ang pangalan na Gladstone. Isang gas carrier na ginawa sa isang shipyard ng China. Hindi sa aming kumpanya, ngunit shipyard pa rin ng China. Binasa ko ang artikulo. Ganap na huminto ang makina sa dagat malapit sa Australia. Imposible na raw itong paandarin muli. Itinaas ko ang aking mukha. Tinitigan ko si Wang. Sinabi niya, ang Gladstone ay nasa 2 taon ng pagtakbo. Barko iyan na may Chinese engine. Nasira ang isang pangunahing piyesa sa loob ng makina at baka hindi na maayos. Tumutol ako. Iba ang shipyard na iyan sa atin. Pabaya sila sa quality control, sabi ko. Umiling si Wang. Gumamit din sila ng Filipino design. Gumawa sila sa parehong paraan na ginawa natin, pahiwatig niya. Hindi ako makapagsalita. Pagdating ng tanghali, dumating ang mas detalyadong impormasyon. Ang Gladstone ay inanod sa karagatan ng Australia. Nagpadala na ng tugboat, ngunit malabo ang posibilidad na maayos. Nakalutang lang ang barko na may lulang natural gas. Kinilabutan ako. Pagkatapos ng tanghali, nagdaos ng emergency board meeting. Alam ng lahat ang balita tungkol sa Gladstone. Nagtanong ang isang ehekutibo, ayos ba ang ating makina? Maari bang mangyari sa atin ang parehong bagay? Humingi siya ng kumpirmasyon. Sumagot ako ng may kumpiyansa. Mas masinsinan ang quality control natin. Hindi iyan mangyayari sa atin. Ngunit tumutol si Wang. Ang Gladstone ay nakapasa rin sa lahat ng test. Wala itong problema noong i-turnover. Ang tunay na problema ay lumalabas sa pangmatagalang pagtakbo. Pinatunayan iyan ng 2 taon, diin niya. Tahimik ang conference room. Sa gabing iyon umuwi ako at sinuri ang balita. Ang aksidente ng Gladstone ang pangunahing balita. Lumabas ang mga eksperto sa shipping at nag-analisa. Itinuro nila ang problema sa tiwala sa Chinese engine. Sabi ng isang eksperto, pagsasapalaran ang pagtitiwala ng LNG carrier sa Tsina, hindi dapat hawakan ang mapanganib na kargamento gamit ang teknolohiyang hindi na-verify, babala niya. Pinatay ko ang TV. Sinikap kong isipin na biased lang ang balita. Pagkatapos ng 1 linggo, dumating ang mas masamang balita. Idedeklara na raw na scrapped ang Gladstone. Ang gastos sa pag-aayos ay umabot sa 60% ng presyo ng bagong barko. Mas mabuti pang gumawa na lang ng bago. Hindi ako makapaniwala na ang barko na 2 taon pa lang ay ideklarang scrapped. At pagkatapos ng 1 buwan, tumawag ang France, si Jean-Pierre. Malamig at walang emosyon ang kanyang boses. Sinabi niya na nagkaroon ng problema sa makina ang isa sa mga container ship na ginawa namin. Parang tumigil ang puso ko. Nagtanong ako, anong problema? Ipinaliwanag ni Jean. Biglang bumaba ang output ng makina habang tumatakbo sa dagat. Natagpuan ang mga bitak sa mga pangunahing piyesa sa resulta ng emergency inspection. Hindi pa ito malaking problema ngayon, ngunit nag-aalala ako, sabi niya, at inabisuhan akong humingi ng inspeksyon sa lahat ng barko. Tinawag ko si Wang. Nagtanong ako sa kanya, ano ito? Sigurado akong nakapasa ito sa lahat ng test? Reklamo ko. Kalmadong sumagot si Wang. Ang test ay nakumpirma lang ang stability sa maikling panahon. Ang pinagsama-samang pagod sa pangmatagalang pagtakbo ay mapapatunayan lamang sa oras, paliwanag niya. Nagalit ako. Kung gayon,
Bakit hindi mo ako binigyan ng babala mula pa sa simula? Sigaw ko. Tahimik na sumagot si Wang. Nagbabala ako. Ilang beses ko na itong sinabi. Ngunit walang nakinig, sabi niya. Hindi ako nakasagot. Sinimulan namin ang pag-aayos ng barko ng France. Hindi maliit ang gastos. Ngunit ang mas malaking problema ay ang tiwala. Matindi ang sinabi ni Jean. I-inspeksyonin din namin ang iba pang barko. Kung matagpuan ang parehong problema, ituturing namin itong paglabag sa kontrata, babala niya. At pagkatapos ng 2 buwan, tumawag ang Qatar, si Abdullah. Puno ng galit ang boses niya. Sinabi niya na may seryosong depekto sa makina ang gas carrier na ginawa namin at humingi ng agarang aksyon. Agad akong lumipad patungong Qatar. Sinuri namin ang barko sa daungan ng Doha. Dinismantle ng technical team ang makina. Nakakagulat ang resulta. Natagpuan ang maliliit na bitak sa iba't ibang pangunahing piyesa. Katulad ng pattern ng Gladstone. Nakipagkita ako kay Abdullah. Galit na galit siya. Sinabi mong mapagkakatiwalaan ito? Ginarantiyahan mo na kasing antas ito ng kalidad ng Pilipinas? Reklamo niya. Humingi ako ng paumanhin. Aayusin namin agad. Kami ang sasagot sa lahat ng gastos. Pangako ko. Ngunit kalmado si Abdullah. Hindi sapat ang pag-aayos. Problema ito sa tiwala, sabi niya. Inabisuhan niya ako na muling isinasaalang-alang ng gobyerno ng Qatar ang order ng barko na may Chinese engine. Kinakansela na raw ang mga karagdagang kontrata. Parang gumuho ang mundo ko nang marinig ang mga salitang iyon. Ngunit naalala ko ang mga salita ni Angelicosis. Time bomb, sabi niya. Nagbabala siya na hindi ito mapapatunayan sa 3 taon at kalahati. Natawa ako sa mga salitang iyon noon. Ngunit ngayon, nagiging katotohanan ang mga salitang iyon. Bumalik ako sa opisina at sinuri ang report. Engine condition report ito ng mga barko na ginawa namin na tumakbo ng higit sa 2 taon. Habang binabasa ko, pinawisan ako. Karamihan sa mga barko ay nag-uulat ng katulad na mga problema. Pumasok sa opisina si Wang, tinitigan ko siya. Umupo siya nang walang sinasabing anuman. Nagtanong ako, inasahan mo ba ito? Inakala mo ba na mangyayari ang ganito? Tumango si Wang. Alam ko. Nagbabala ako. Ngunit walang nakinig, sabi niya. Isinubsob ko ang ulo ko sa mesa. Bakit nangyari ito? Kinuha namin ang design ng Pilipinas ng buo. Parehong material, parehong specification. Ngunit iba ang resulta. Sinabi ni Wang, iba ang pagkuha ng design sa pag-unawa sa teknolohiya. Ilalabas ng karagatan ang lahat ng depekto, paliwanag niya. Kinabukasan, nagdaos ng emergency board meeting. Direkta itong pinangunahan ng chairman. Seryoso ang ekspresyon niya. Nagtanong siya, gaano kaseryoso ang sitwasyon? Ano ang solusyon? Inutusan niya kaming mag-ulat. Nag-ulat ako. Sa kasalukuyan, 5 barko ang natagpuan na may problema. Lahat ng ito ay tumakbo ng higit sa 2 taon. Inamin ko na nagpapatuloy ang pag-aayos, ngunit wala pa ring fundamental solution. Naging galit ang mukha ng chairman. Nagtanong siya, wala bang posibilidad na ideklara ring scrapped tulad ng Gladstone? Ano ang mangyayari sa reputasyon ng ating kumpanya? Reklamo niya. Hindi ako makasagot. Hindi ko maaaring itanggi ang posibilidad na iyon. Pagkatapos ng pulong, nag-isa ako. Tiningnan ko ang labas ng bintana ng conference room. 2 taon na ang nakalipas. Inihayag namin dito ang kontrata sa France at Qatar. Nagdiwang ang lahat. Isa akong bayani. Ngunit ngayon, iba na. Tiningnan ko ulit ang larawan ng Gladstone, isang napakalaking gas carrier na inanod sa karagatan ng Australia. 2 taon na ang nakalipas, ipinagmamalaki ng isang tao ang barkong iyon. Ngunit ngayon, kahiya-hiya iyon. Kahihiyan ng buong industriya ng pagbabarko ng Tsina. Naisip ko, masyado ba tayong nagmadali? Hindi ba natin nilaktawan ang verification dahil sa pagnanais na agawin ang merkado? Ang kabayaran sa hindi pagpansin sa babala ni Wang ay lumabas na ngayon. At ang kabayaran na iyon ay hindi lang problema ng aming kumpanya. Kabayaran ito na kailangang bayaran ng buong industriya ng pagbabarko ng Tsina. Hindi pa roon nagtatapos ang bangungot. Mga 1 buwan pagkatapos ng insidente ng Gladstone, mabilis na pumasok ang secretary. May emergency public document daw mula sa London. Marine Insurance Company ito sa ilalim ng Lloyd's of London. Binuklat ko ang dokumento. Punong-puno ito ng Ingles. Dahan-dahan ko itong binasa. Habang nagbabasa ako, nanginginig ang aking mga kamay.
Abiso ito ng pagtaas ng insurance premium para sa mga barkong may Chinese engine. Nakasulat doon na tataas ito ng 300% kumpara sa dati. Tinawag ko si Wang. Ipinakita ko sa kanya ang dokumento. Napabuntong hininga si Wang nang mabasa niya. Inasahan ko. Inakala kong kikilos ang mga insurance company, sabi niya. Nagtanong ako, 300%? Tatanggapin ba iyan ng mga ship owner? Umiling si Wang. Imposible. Kung ganyan kataas ang premium, tuluyan nang mawawala ang competitiveness ng mga barko na may Chinese engine. Paliwanag niya. Ang bentahe sa presyo na inialok namin ay liliparin lang ng premium. Tulala akong nakaupo. Sumunod na nag-anunsyo ang iba pang insurance company ng parehong aksyon, mga pangunahing marine insurance company sa Singapore, Hong Kong at Tokyo. Lahat sila ay nag-abiso na tataas ng malaki ang premium ng mga barko na gawa sa China. At pagkatapos ng isang linggo, dumating ang tunay na shock. May humingi ng video conference mula sa London. Isang lalaki na nagngangalang Richard Blake. Siya ang risk head ng isang global marine insurance company. Nagsimula ang video conference. Si Richard Blake ay isang Ingles na nasa kalagitnaan ng 60s. May kulay abong buhok at malamig ang mga mata. Nagsalita siya agad ng walang pagbati. Wala siyang emosyon sa boses. Sinabi niya, "Naanalisa namin ang accident data ng mga barkong may Chinese engine sa loob ng huling 6 na buwan. Nakakagulat ang resulta. Kinabahan akong nakinig." Inilipat ni Richard ang isang graph sa screen. Sa sandaling nakita ko ang graph, hindi ako makahinga. Failure rate ito ng mga barko na may Chinese engine. Nakasaad doon na 12 beses itong mas mataas kaysa sa mga barko ng Pilipinas. 12 beses. Hindi ako makapaniwala. Malamig na nagpatuloy si Richard sa pagpapaliwanag. Sa mga barko na gawa sa Tsina na tumakbo ng higit sa 2 taon, 37% ang natagpuan na may malubhang depekto sa makina, sabi niya. 3% lang sa Pilipinas. Idinagdag ni Richard, hindi ito katanggap-tanggap sa istatistika. Bilang isang insurance company, hindi na namin kayang tanggapin ang risk na ito, deklarasyon niya. Sinubukan kong tumutol. Iyan ay mga unang modelo pa lang. Gumanda na ang kalidad ngayon, sabi ko. Matindi ang sagot ni Richard. Ang data ang lahat. Naniniwala ang mga insurance company sa istatistika, diin niya. At inilabas niya ang bombshell announcement. Sinabi ni Richard, "Simula ngayon, tinatanggihan namin ang mga bagong insurance para sa mga barkong may Chinese engine. Ang mga kasalukuyang insurance contract ay unti-unti ring kakanselahin." Hindi ako makapaniwala. Pagtanggi sa insurance? Katumbas iyon ng death sentence. Walang barko ang makakatakbo ng walang insurance. Imposibleng pumasok o lumabas sa daungan. At hindi rin makakarga ng kargamento. Nagpanik ako at nagtanong, wala bang puwang para makipagnegosasyon? Hindi ba ako maaaring magbigay ng kondisyon? Umiling si Richard. Hindi kami nakikipagnegosasyon. Naniniwala lang kami sa istatistika, sabi niya. At idinagdag niya. Hindi mababawi ang desisyong ito hanggat walang data na nagpapatunay na tumatakbo ang mga Chinese engine nang matatag sa loob ng hindi bababa sa 10 taon, deklarasyon niya. Tapos na ang video conference. Tulala akong nakatingin sa screen. 10 taon? Hihintayin namin ang 10 taon? Naalala ko ang sinabi ni Angelicosis. Kailangan ng hindi bababa sa 10 taong verification, sabi niya. Natawa ako noon. Ngunit ngayon, eksaktong parehong salita ang sinasabi ng insurance company. Nagdaos ako ng emergency board meeting. Iniulat ko ang deklarasyon ni Richard Blake. Nagulo ang conference room. Sumigaw ang isang ehekutibo. Hindi ito patas. Containment ito ng mga Western insurance company sa Tsina. Ngunit tahimik na sinabi ni Wang, hindi ito hindi patas. Ito ay lehitimong risk management. Ang aming makina ay may mataas na failure rate. Ang numerong 12 beses ay hindi nagsisinungaling, pag-amin niya. Tahimik ang conference room. Nagtanong ang isa pang ehekutibo. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin itong gumuho? Reklamo niya. Hindi sumagot si Wang. Wala rin akong sagot. Hindi kami makapaghintay ng 10 taon. Sa parehong hapon, tumawag si Jean-Pierre. Nanginginig ang boses niya sa galit. Nakakuha ako ng abiso mula sa insurance company. Kakansilahin ang insurance ng mga barko ng France. Inabisuhan niya. Humingi ako ng paumanhin. Nangako akong hahanap ng solusyon. Ngunit kalmado si Jean. Hindi lang ito problema ng kumpanya mo. Problema ito sa tiwala ng buong industriya ng pagbabarko ng China, pahiwatig niya.
Nagdeklara siya na hindi na order ang France ng mga barko na may Chinese engine. Tumawag din si Abdullah. Sinabi niya na nagdaos ng emergency meeting ang gobyerno ng Qatar. Posibleng hindi na mapatakbo ang mga gas carrier dahil sa problema sa insurance. Issue na ito ng pambansang seguridad, sabi niya. Kinakansela na raw ang lahat ng karagdagang kontrata. Parang gumuho ako. Naalala ko ang pagbubukas namin ng champagne 2 taon na ang nakalipas at nagdiwang. Ipinagmalaki namin na nalampasan na namin ang Pilipinas. Ngunit ngayon, iba na. Umaalis na sila sa amin. Pagkatapos ng 1 linggo, sunod-sunod na dumating ang mas masamang balita. Nag-anunsyo ang Suez Canal Authority. Magsasagawa raw sila ng espesyal na inspeksyon sa mga barkong may Chinese engine kapag dumaan. Maari raw nilang tanggihan ang pagdaan kung hindi maganda ang kondisyon ng makina, babala nila. Nag-anunsyo rin ang Panama Canal ng parehong aksyon. Ganito rin ang Singapore at Hong Kong Port. Nagsimulang mag-ingat ang mga pangunahing ruta ng kalakalan sa buong mundo sa mga barkong gawa sa Tsina. Hindi ako makapaniwala na ito ang katotohanan. Naalala ko ang sinabi ni Angelicosis. Ang barko na may makina ng Pilipinas ay mabibili pa rin sa mataas na presyo second hand pagkatapos ng 30 taon, ngunit walang bibili sa barko na may makina na hindi na-verify, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay nagiging katotohanan. Pagkatapos ng 1 buwan, ipinatawag ako sa pulong ng gobyerno sa Beijing. Direkta itong pinangunahan ng Minister ng Industriya. Dumalo ang lahat ng kinatawan ng mga pangunahing kumpanya ng shipbuilding. Mabigat ang kapaligiran. Sinabi ng Minister, seryoso ang insurance blacklist. Issue ito na nakasalalay sa kaligtasan ng industriya ng pagbabarko ng China, diin niya. Inutusan niya kaming magbigay ng solusyon. Nagulat ang mga kinatawan ng iba't ibang kumpanya ng shipbuilding. Nagsabing bumaba ng malaki ang mga bagong order at kinakansela rin ang mga kasalukuyang kontrata. Sabi ng isang kinatawan, bumabalik ang mga customer sa Pilipinas. Pinipili nila ang tiwala kahit mas mataas ang presyo. Ulat niya, sumapit ang aking turno. Nagulat ako. Bumaba ng 70% ang mga bagong order ng aming kumpanya kumpara sa nakaraang taon. Nasa peligro rin ang mga kontrata sa France at Qatar. Pag-amin ko. Nagalit ang mukha ng minister. Pagkatapos ng pulong, nag-isa akong naglakad sa Beijing. 2 taon na ang nakalipas, kumain ako kasama ang mga opisyal ng gobyerno sa lungsod na ito. Pinuri nila ako. Sabi nila, nakatulong ako sa pagpapalakas ng pambansang competitiveness. Ngunit ngayon, iba na. Nag-isa ako sa opisina hanggang gabi. Nakatambak ang mga dokumento ng insurance company sa aking mesa. Binasa ko ulit ang mga ito isa-isa. Pareho ang lahat ng nilalaman. Pagtanggi sa Chinese engine insurance, 12 beses na failure rate. Kailangan ng 10 taong verification. Kinuha ko ang aking telepono at sinuri ang balita. Ang insurance blacklist ang top news. Lumabas ang mga eksperto at nag-analisa. Sabi ng isang eksperto, ang mabilis na pag-angat ng China ay bumalik bilang boomerang. Kabayaran ito sa pagpapalawak ng merkado nang walang verification, pahiwatig niya. Binasa ko ang mga komento. Karamihan ay kritikal. Mga opinyon na masyadong nagmadali ang China. Mga pahiwatig na hindi makakakuha ng tunay na competitiveness sa pagnanakaw ng teknolohiya. Ibinaba ko ang aking telepono. 2 taon na ang nakalipas. Kami ang numero 1 sa mundo. Agawin namin ang merkado sa presyo at ipinagmalaki na nalampasan na namin ang Pilipinas. Pinili kami ni Jean at Abdullah at pinuri kami ng media. Isa akong bayani, ngunit ngayon, iba na. Inilagay kami ng insurance company sa blacklist. Umaalis ang mga ship owner at humihingi ng solusyon ng gobyerno. Gumuho ang lahat sa loob ng 2 taon. Ang boses ni Richard Blake ay umuugong sa aking pandinig. Hindi kami nakikipagnegosasyon. Naniniwala lang kami sa istatistika. Simula ngayon, ititigil namin ang lahat ng insurance coverage para sa mga barkong may Chinese engine. Ang malamig at walang emosyong boses na iyon. Napagtanto ko, hindi na mababawi ang desisyon ng insurance company. Hindi na kami makakakuha ng tiwala ng walang 10 taong verification. Tama si Angelicosis. Tama rin si Consultant Wang. Ngunit hindi ako nakinig. Ang merkado na napanalunan sa presyo ay nawala sa tiwala. Ang kabayaran sa pagnanakaw ng teknolohiya ng Pilipinas ay mas malaki kaysa sa inaasahan. Ang blueprint ay maaaring kopyahin, ngunit ang oras ay hindi malalaktawan.
Inilabas ng karagatan ang lahat ng kasinungalingan at pinatunayan iyan ng insurance company sa pamamagitan ng mga numero. Pinatay ko ang ilaw sa opisina. Huling tiningnan ko ang shipyard na nagdilim. Ang mga barko doon ay parang time bomb. Hindi alam kung kailan at saan titigil. Mga barko na walang sinumang magbibigay ng insurance. Lumipas pa ang 6 na buwan. Ang kumpanya ay nanatiling buo sa panlabas, ngunit parang walang laman sa loob. Halos wala ng mga bagong order at bumaba sa 50% ang capacity utilization ng shipyard. Nagsimula ang layoffs. Tiningnan ko ang prosesong iyon at naramdaman ko ang kawalan ng kakayahan. Sa panahong iyon, dumating ang imbitasyon. International Shipping Forum ito na ginanap sa Singapore. Ang tema ay Kinabukasan ng Asian Shipping Strategy. Nag-alinlangan ako. Ano ang magagawa ko kung pupunta ako doon ngayon? Ngunit nag-utos ang chairman. Pumunta ka at alamin mo lang ang kapaligiran, sabi niya. Ang Marina Bay Convention Center sa Singapore ay napakalaki. Nagtipon ang mga VIP ng industriya ng shipping mula sa buong mundo. Tumayo ako sa lobby at tumingin sa paligid. Nakakita ako ng mga pamilyar na mukha. Mga ship owner ng Europe, mga kinatawan ng kumpanya ng shipping sa Asia at mga ehekutibo ng kumpanya ng shipbuilding. Pagkatapos magrehistro, pumasok ako sa main hall. May daan-daang upuan. Umupo ako sa likod. Ayokong mapansin. Nagsimula ang forum. Ang unang session ay Kinabukasan ng Eco-Friendly Shipping. Umakyat sa stage ang presenter. Nagsimula siyang magpaliwanag tungkol sa environmental regulations sa 2050. Idiniin niya na kailangang makamit ang zero carbon emission ng industriya ng shipping sa 2050. Hindi ito pagpipilian, kundi obligasyon, diin niya. Tulala akong nakinig. Nagpatuloy ang presenter. Ipinaliwanag niya na kailangan ng mga susunod na henerasyong eco-friendly technology tulad ng LNG engine, methanol engine at ammonia engine. At binanggit niya ang bansa na nangunguna sa larangang ito ngayon. Pilipinas. Lumabas sa screen ang development status ng eco-friendly engine ng mga shipyard ng Pilipinas. Dual fuel engine, methanol propulsion system, ammonia-ready engine, iba't ibang teknolohiya ang nakalista. Nagulat ako sa nakita kong screen. Habang hinahabol namin sila, ang Pilipinas ay nasa ibang dimensyon na. Natapos ang session at oras na ng break. Lumabas ako sa lobby. Habang umiinom ako ng kape, nag-isip ako, eco-friendly engine? Hindi pa namin kayang gawin ng maayos ang kasalukuyang makina. Sa sandaling iyon, may tumawag sa akin. Lumingon ako at nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Nicholas Angelicosis. Ang Greek ship owner na tumanggi sa akin sa Shanghai. 3 taon na ang nakalipas. Nagpanitsa ako. Lumapit si Angelicosis at inalok ako ng handshake. Hindi ko komportableng hinawakan ang kanyang kamay. Nagtanong siya, "Kumusta ka? Ayos ba ang kumpanya?" Hindi ako makasagot. Hindi naman talaga kami ayos. Kalmadong sinabi ni Angelicosis, "Nabalitaan ko ang insurance blacklist. Nakakalungkot," aliw niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa, hindi pakikiramay. Kumpiyansa na nagkamali ako at tama siya. Naglakas loob akong magtanong, "Bakit ka nagpipilit sa makina ng Pilipinas? Mayroon ba talagang ganoong kalaking pagkakaiba?" Nag-isip sandali si Angelicosis at nag-alok. Magsama tayong maglakad at mag-usap. Lumabas kami sa convention center. Naglakad kami sa tabing dagat ng Marina Bay. Nagsalita si Angelicosis. Ang dahilan ay simple. Para sa kinabukasan, sabi niya. Ipinaliwanag niya, kapag ipinatupad ang regulation ng 2050, hindi na magagamit ang kasalukuyang fossil fuel engine. Kailangang mag-convert ang lahat ng barko sa eco-friendly engine. At idinagdag niya, limitado lang ang mga bansa na may teknolohiyang iyon. Nagtanong ako, bakit hindi mag-develop ang China? Nagre-research din kami, sabi ko. Umiling si Angelicosis. Ang eco-friendly engine ay mas komplikado kaysa sa kasalukuyang makina. Paano ninyo gagawin ang susunod na henerasyong makina kung hindi pa ninyo kayang gawin ng maayos ang kasalukuyang makina? Tanong niya pabalik. Tumama sa aking dibdib ang kanyang mga salita. Hindi ako nakasagot. Nagpatuloy si Angelicosis. Ang Pilipinas ay nagre-research na ng eco-friendly engine sa loob ng 10 taon. Nag-invest sila ng daan-daang bilyong pesos, paliwanag niya. Ang LNG dual-fuel engine ay commercialized na at ang methanol at ammonia engine ay nasa testing stage na raw. Nagulat ako, 10 taon.
Habang ninanakaw namin at kinokopya ang teknolohiya ng Pilipinas, naghahanda na ang Pilipinas para sa susunod na henerasyon. Idinagdag ni Angelicosis, kaya pinipili ko lang ang makina ng Pilipinas dahil magagarantiya nila ang kinabukasan. Diin niya. Nagtanong ako, kung gayon, ano ang mangyayari kapag dumating ang panahon ng eco-friendly? May pagpipilian pa ba ako? Matindi ang sagot ni Angelicosis. Wala nang pagpipilian sa panahon ng eco-friendly. Ang Pilipinas ay nasa peak na, deklarasyon niya. Nagbigay siya ng konkretong halimbawa. Ang mga gas carrier na ni-order ng kumpanya ko kamakailan ay lahat may ammonia-ready engine. Ginagamit nila ang natural gas ngayon. Ngunit kaya itong i-convert sa ammonia pagkatapos ng 5 taon, paliwanag niya. At sinabi niya na Pilipinas lang ang may teknolohiyang iyon. Nagulat ako. Hindi pa namin nakakakuha ang tiwala sa basic engine, ngunit ang Pilipinas ay gumagawa na ng makina na kayang mag-convert ng fuel. Tama si Angelicosis. Kami ay nakikipagkumpetensya sa ibang dimensyon. Huminto si Angelicosis. Tinitigan niya ang dagat at sinabi, "Hindi mo ako naintindihan sa Shanghai 3 taon na ang nakalipas, ngunit naiintindihan mo na siguro ngayon," sabi niya. Ang barko ay asset na tumatakbo ng 30 taon. Nagbabago ang mundo sa loob ng 30 taon na iyon, paliwanag niya. Idinagdag niya, kung pipiliin mo ang murang Chinese engine ngayon, posibleng ideklara itong scrapped pagkatapos ng 10 taon dahil sa regulation. Ngunit kung pipiliin mo ang makina ng Pilipinas, kaya itong gamitin sa loob ng 30 taon sa pamamagitan ng fuel conversion, iyan ang pagkakaiba sa asset value. Diin niya. Yumuko ako. Napagtanto ko kung gaano ako kawalang alam 3 taon na ang nakalipas. Tiningnan ko lang ang presyo at hindi ang kinabukasan. Tinitigan ako ni Angelicosis at kalmadong sinabi, "Hindi pa huli ang lahat. Kailangan na ninyong gawin ng tama ngayon," payo niya. Nagtanong ako, ano ang dapat kong gawin? Saan ako magsisimula? Madaling sumagot si Angelicosis. Mag-develop, huwag magnakaw. Huwag magmadaling umalis, kundi gawin ng tama, sabi niya. Ipinaliwanag niya. Alam mo ba kung bakit pinagkakatiwalaan ng Pilipinas? Tanong niya. Nagbago sila ng paunti-unti sa loob ng ilang dekada. Dumanas sila ng proseso ng pagkasira, pag-aaral at pagpapabuti, sabi niya. Idiniin niya na hindi malalaktawan ang prosesong iyon sa pagnanakaw ng blueprint. Nakinig ako sa kanyang mga salita. Huling sinabi ni Angelicosis, kaya rin ng China. Sapat na ang teknolohiya, pag-amin niya. Ngunit kailangan ninyong itapon ang pagmamadali. Kailangan ang commitment na mag-invest sa loob ng 10 o 20 taon, payo niya. Bumalik kami sa convention center. Magsisimula na ang susunod na session. Humingi ng handshake si Angelicosis. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabi, "Salamat sa payo. Tatandaan ko ito, pangako ko." Pumasok ako sa session hall. Ang tema ngayon ay kinabukasan ng Asian Shipbuilding. Ang presenter ay isang kinatawan ng isang kumpanya ng shipbuilding ng Pilipinas. Nag-anunsyo siya tungkol sa susunod na henerasyong eco-friendly ship technology. Lumabas sa screen ang iba't ibang project. Ammonia propulsion ship, hydrogen fuel cell ship, fully electric propulsion system ang mga teknolohiya ng kinabukasan ay inihayag. Kumpiyansang sinabi ng presenter, kukumpletuhin ng Pilipinas ang eco-solution para sa lahat ng uri ng barko sa 2030, deklarasyon niya. Nawalan ako ng pag-asa habang pinapakinggan ang announcement na iyon. Nakita ko ang agwat sa pagitan namin. Hindi pa kami pinagkakatiwalaan sa kasalukuyang makina, ngunit ang Pilipinas ay nag-uusap na tungkol sa hydrogen at ammonia. Hindi lang ito technology gap, ito ay philosophy gap. Pagkatapos ng presentation, oras na ng QA. Nagtanong ang isang kalahok, ano ang tingin ninyo sa kompetisyon sa mga shipyard ng China? Maingat na sumagot ang kinatawan ng Pilipinas. Iba't ibang strategy ito, hindi kompetisyon. Ang China ay sumusulong sa dami at presyo, at ang Pilipinas ay sumusulong sa teknolohiya at tiwala, paliwanag niya. Idinagdag niya, sa panahon ng eco-friendly, ang teknolohiya ang lahat. Hindi malalampasan ng dami ang mga pandaigdigang regulation. Sa huli, ang mga shipyard lang na may teknolohiya ang mabubuhay, diin niya. Tumango ang mga tagapakinig. Umupo ako sa aking upuan at nag-isip. 3 taon na ang nakalipas, kami ang numero 1 sa mundo. Nalampasan namin ang Pilipinas sa order volume. Ngunit ano ang kabuluhan noon?
Ang binuo namin ay isang kastilyo ng buhangin. Gumuho ito ng hampasin ng alon. Naisip ko, kung magsisimula ako ngayon, ano ang mangyayari pagkatapos ng 10 taon? Ang Pilipinas ay nasa ibang dimensyon. Na naman kaya noon? Mananatili ba kaming humahabol magpakailanman? O maaabot ba namin sila balang araw? Ngunit nagpasya akong huwag mawalan ng pag-asa. Sabi ni Angelicosis, kaya rin ng Tsina. Kailangan lang ninyong itapon ang pagmamadali. Kahit 10 taon pa o 20 taon, nagpasya akong gawin ito ng tama ngayon. Pagbalik ko sa Shanghai, iminungkahi ko ang pagbabago sa strategy ng kumpanya. Nag-anunsyo ako sa Board of Directors. Dapat tayong mag-shift mula sa panandaliang kita patungo sa pangmatagalang technology development. Kailangan nating mag-invest sa research ng eco-friendly engine, pagdidiin ko. Ngunit malamig ang reaksyon. Nagtanong ang isang director, wala tayong order ngayon at gusto mong mag-invest sa research? Gusto mo bang malugi ang kumpanya? Reklamo niya. Umiling din ang iba pang directors. Hindi mo alam ang katotohanan, ang ekspresyon nila. Hindi ako nakasagot. Pagkatapos ng pulong, tinawag ako ng chairman. Umupo kaming magkaharap sa kanyang pribadong silid. Kalmadong sinabi ng chairman, naiintindihan ko ang intensyon mo, ngunit ang kaligtasan muna ang dapat, paliwanag niya. Ang pangmatagalang investment ay problema pagkatapos nating mabuhay, sabi niya. Tumutol ako. Hindi tayo mabubuhay sa kasalukuyang paraan. Pinatunayan iyan ng insurance blacklist, sabi ko. Napabuntong hininga ang chairman at nagtanong, kaya mo bang maghintay ng 10 taon? Kakayanin ba iyan ng kumpanya sa panahong iyon? Hindi ako makasagot. Sa totoo lang, wala akong kumpiyansa. Sinabi ng chairman, maghanap ka ng makatotohanang alternatibo. Gumawa ka ng plano na kayang ipatupad agad. Utos niya. Yumuko ako at umalis. Pagbalik ko sa opisina, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang shipyard ay iba na. Wala na ang kalahati ng mga dock na gumagana at karamihan sa mga crane ay nakahinto. Bawasan din ang mga manggagawa ng malaki. Masakit ang aking dibdib sa nakita kong tanawin. Pumasok si Wang. Tiningnan niya ang aking ekspresyon at nagtanong, tinanggihan ng board? Tumango ako. Sinabi ni Wang na parang inaasahan niya. Ang pagbabago ay darating kapag lumalim pa ang krisis. Hindi pa ito sapat na masakit, paliwanag niya. Nagtanong ako, kailangang mas masakit pa? Mapagtatanto ba natin kapag nalugi na ang kumpanya? Sigaw ko. Tahimik na sumagot si Wang. Siguro. Minsan, kapag gumuho na ng ganap, doon lang tayo makakabangon muli, sabi niya. Sa gabing iyon, nag-isa akong nagpunta sa shipyard. Tahimik ito, tanging ang night guard lang ang naroon. Walang laman ang malalaking dock. 2 taon na ang nakalipas, maliwanag ito, 24 oras. Naglakad ako sa dilim na iyon. Huminto ako sa harap ng isang dock. Ang container ship na pupunta sana sa France ay kalahati pa lang ang gawa at nakatiwangwang na. Kinansela na ang kontrata. Ang kalawang na bakal ay malungkot sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tiningnan ko ang barko at naisip ko, wala itong puso. Dapat sana ay may makina na naka-install, ngunit hindi na ito makukumpleto kailanman. Barko na walang puso, iyan ang ginawa namin. Pagkatapos ng ilang araw, nabalitaan ko ang balita sa industriya. Mabilis na tumataas ang mga order ng mga shipyard ng Pilipinas. Pagkatapos ng insurance blacklist, ang mga ship owner ay nagbalik sa Pilipinas. Sinabi nila na pipiliin nila ang tiwala kahit mas mataas ang presyo. Sinuri ko ang mga konkretong numero. Ang order backlog ng 3 pangunahing shipyard ng Pilipinas ay lumampas na sa 3 taon. Marami sa mga order ay para sa mga eco-friendly ship, LNG dual-fuel container ship, ammonia-ready tanker, methanol propulsion bulk carrier mga barko ng kinabukasan. Sa kabilang banda, iba ang mga shipyard ng China. Halos wala ng mga bagong order. Ang ilang shipyard ay nalugi at ang mga natira ay nagre-restructure. Hindi kami naiiba. Kailangan naming bawasan ang 30% ng mga empleyado. Pagkatapos ng ilang linggo, nakita ko ang balita. Iniulat na umalis sa daungan ang isang bagong gas carrier ng isang shipyard ng Pilipinas. Ito ang kauna-unahang ammonia-ready LNG carrier sa mundo. Lumabas sa screen ang tanawin ng napakalaking barko na papunta sa dagat. Ipinaliwanag ng reporter, gumagamit ito ng natural gas bilang fuel ngayon. Ngunit kaya itong i-convert sa ammonia pagkatapos ng 5 taon, sabi niya. Idiniin niya na ito ang barko ng kinabukasan na ganap na sumusunod sa regulation ng 2050.
Tulala akong nakatingin sa screen na iyon. Naisip ko, naniniwala kami na mananalo kami sa presyo. Nakumbinsi kami na malalampasan namin ang Pilipinas kung nanakawin namin ang teknolohiya nila. Nakamit namin ang numero 1 sa mundo sa loob ng 2 taon at pinili kami ng France at Qatar. Ngunit nagkamali kami. Hindi presyo ang nagpapatakbo sa mundo. Puso iyon. Ang makina, ang puso ng barko, at ang teknolohiya at tiwala na gumagawa ng makina na iyon. Kinopya lang namin ang panlabas na anyo, ngunit hindi namin nagawa ang tunay na puso. Nang tumigil ang Gladstone sa karagatan ng Australia, nang magdeklara ang insurance company ng blacklist, lumabas ang lahat. Ang mga barko na ginawa namin ay walang puso. Parang tumatakbo, ngunit sa totoo lang, time bomb ang mga ito. Napagtanto ko, ang teknolohiya ay maaaring magnakaw, ngunit ang kakayahang unawain at paunlarin ito ay hindi maaaring magnakaw. Nag-invest ang Pilipinas sa loob ng ilang dekada. Dumanas sila ng proseso ng pagkasira, pag-aaral at pagpapabuti. Sinubukan naming laktawan ang prosesong iyon. Ang mga barko na ginawa ng Pilipinas ay tumatawid pa rin sa karagatan ngayon. Mga barko na may gumaganang puso, mga barko na pinagkakatiwalaan, mga barko na patungo sa kinabukasan. Naunawaan namin ito ngayon, masyadong huli at masyadong malaki ang kabayaran. Habang pauwi ako, nakumbinsi ako. Ang kwentong ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula. Maniniwala ako na babangon kami muli. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan naming gawin ito sa ibang paraan. Kailangan naming matutunan kung paano gumawa ng puso, ang tunay na teknolohiya.